hapon po. Andito po tayo ngayon upang interviewin ang isang taong tataglay ng deviant behavior. Kasama po natin ngayon si Miss Lucy, pang lubos na maunawaan ng mga katangian ng isang taong atheist. Magandang hapon po, Miss Lucy. Kumusta po kayo? Okay lang. Meron po kaming hinahandang mga tanong upang maunawaan ng isang taong may atheist. Ito po yung una naming katanungan. Nagsisimba po ba kayo? Hindi na. Kailan po kayo huling nagsimba? Ay, matagal na. Tagal na. Ano pong dahilan? Bakit po hindi na kayo nagsisimba? Eh, ganun pa rin kasi. Nagsisimba ka o wala, ganun pa rin. So, parang nagsasayang lang ako ng oras pag sasamba ako dahil pareho lang naman yun. So, Bakit po naging pareho para sa inyo? eh, kasi ganun, paano? Nagsisimba ka. Eh, kung may problema ka, wala rin kung hindi ka magsikap, ganun pa rin. Ay, yung iba nga dyan, nagsisimba din. Ay, pero sama-sama din nila. So, ayos lang yun, kahit hindi nagsisimba. Ano pa? Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Eh, siguro noon. Pwede, pero ngayon. Yes. Eh, wala naman, Hindi na po kayo naniniwala. Hindi na, eh. Kasi kung may Diyos, eh, sana walang mga tao na ganyan. Yung sobra, yung iba. Eh, hindi nga sila nagsisimba. Tingnan mo, ang dami nilang pera. Pero yung tingnan mo yung iba dyan, halos araw-araw nasa simbahan. Bakit? Eh, parang sila pa yung kawawa. Oh, paano yan? May Diyos ba yan? May tao po bang naka-influensya sa paniniwala? Wala. Ay, yun ang ano ko yun sa sarili ko. Wala, hindi naman ako pwedeng turuan ng kung sino. May posibilidad pa po bang mabago ang paniniwala niyo tungkol sa Diyos? Posibilidad, wala na. Ano po ba yung mga bagay na maaaring mangyari or na makakatulong po upang magbago yung paniniwala? Ay, wala na. Kasi kung naniwala man ako noon, ay, wala din kasi. Naniwala nga ako. Eh, parang wala na rin mapuntahan yung buhay ko na ano. Eh, mas mabuti pa nga kamo ngayon. Kaya wala na. Kontento na ako na ganito na ako. Wala na, ayos lang. Basta magsikap na lang ako. Wala na. Sige po, hanggang dyan na lang po aming pag-i-interview. Salamat po sa panahon po ninyo. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop. Magandang hapon po. Narito po kami ngayon para interviewin ang isang taong may deviant behavior. So, andito po kami ngayon, kasama po namin si Ivan, na siya po yung i-interviewin po namin. Isa po siyang bisexual para mas maintindihan po natin at malaman po natin kung ano-ano po ba ang mga katangian ng isang deviant person. Ivan, kumusta ka naman ngayon? So, ayos lang. Okay naman. Yung pag-aaral mo, okay naman. Ayos naman. So, may mga ilang katanungan lang kami sa'yo. So, handa ka na ba? So, yung mga katanungan na gagawin namin ngayon, may mga kinalaman to sa pagiging bisexual. Para mas maintindihan lang natin kung ano-ano ba yung mga katangian na meron ng isang bisexual. At kung paano ito nagsisimula. Yan. So, yung una namin katanungan ay, gusto namin malaman kung naranasan mo na bang magkaroon ng girlfriend? One time sa high school ako. Nagtagal kayo? Almost 2 years din ata yun. Serious relationship? Yes, it's a serious relationship.
So, yung sumunod, nakailang girlfriend ka na? Siya, isa lang siya. Yung first. So, pero meron kang crush ngayon? As of now? Oo, marami. Babae lang. Pero, ano ba ito mga celebrities ba to? Ordinary people lang. Usually, sa school. Sa school. So, what about same-sex? Na-experience mo naman na ma-attract sa kapareho mo na sa kapareho mong lalaki? Medyo. Siguro. Kung iisipin mo yung particular na lalaki mo, ano naman yung nagustuhan mo sa kanya? Yan naman na sa lahat yung mata niya. Tsaka yung ilong niya. Tsaka yung attitude niya towards kung paano siya makitungo sa akin. So, pagdating ba sa'yo, yung trato niya ba sa mga babae, kapares din ba ng trato mo sa'yo? Hindi. Mas malaga siya or mas sweet siya dun sa mga babae. So, ibig sabihin nun, nagkagusto ka na talaga sa isang lalaki. Siguro sa kanya. So, sa pananaw mo, sa tingin mo, paano kaya nagsimula yung nararamdaman mo na yun? Siguro nung nag-break kami nung first girlfriend ko. Kasi, Yung girlfriend mo pa oo, ng nung high school. Kasi, siya lang yung nandun eh. Nung that time nung umiiyak ako, So, nalulungkot. naging close kayo, naging malapit Oo, kayo. kasi, actually, ano ko siya, best friend. Best of the bestest friend. Yun. Tapos, dun ko na-feel kasi yung comfort sa kanya lang. Kasi, syempre, wala nang iba akong malalapitan. Kasi, syempre, nag-break kami nung pinakamamahal kong girlfriend. So, sa tingin mo, ano naman yung may mga naka-influence ba sa'yo para magkaroon ka ng ganyang feeling? Wala. That time lang talaga, kasi wala na nga akong mahanapan ng comfort. Siguro sa kanya. Kaya walang influence. Hindi ka ba nalito sa nararamdaman mo? Kung bakit nararamdaman mo yon, knowing na lalaki ka? Sa una nalilito, pero as times goes by, yun, parang naiintindihan ko na kung bakit. Okay. So, kung sa tingin mo may posibilidad pa kaya na maulit-ulit yung nararamdaman mo sa ibang tao naman, which lalaki din? Oo, siguro, pero depende kasi attitude din kasi tinitingnan ko. Tsaka siguro din sa mga babae. Okay. So, yun. Sige. So, yun lang po yung mga katanungan namin sa inyo. So, maraming salamat po. Nakatulong po kayo naman lang sa amin na mas naunawaan na po namin ngayon yung tungkol po sa, hindi lang po sa'yo, kundi sa mga bisexuals po na katulad mo. Sa kung bakit deviant behavior ang pagiging bisexual. Salamat po. Maraming salamat. I'm just a little bit